numero lang ang nag-text pero kilala ko na kung sino ang sender. Napatingin ako sa suot ko. Biglang nag-init ang pisngi ko. Naka-nighties lang ako. Wala pa akong suot na bra. So sobrang asar ko sa kanya, nakalimutan ko ng mag-cover at kasalanan niya iyon. Kaya pala kung makatitig siya, ganoon na lang. Puisit ka talaga. Naiinis na saad ko. Napapadyak ako ng mga paa ko bago ako nagtalukbong ng kumot. Pagbaba ko ng kotse ay nakita ko agad si Cohen. He is standing outside the building. Magkausap itong lalaki pero iniwan ito at agad na lumapit sa akin. Hi, Heaven. Good morning. Malaki na naman ang ngiti nito. Mukha talaga itong friendly, unlike his grumpy friend. Napasimangot ako nang maalala ang nangyari kagabi. Masungit pero manyakis ang Rafael na iyon. Good morning to. Ang aga mo yata. Well, I just talked to someone. Di lang kasi itong building ang ide-demolish, but the whole 5 hectares area to build a new mall. Ganoon kalaki? Kung ganoon, masyadong malaki ang itatayo nilang mall. 5 hectares is not a joke. That big? Why here, in San Antonio? Madaming maliliit na negosyante gaya namin na maapektuhan dahil sa mall na iyan. Hindi madaling makahanap ng pwestong malilipatan at magkakaroon pa kami ng malaking kakompetensya. San Antonio is a growing city, pero ang pagpasok ng mga higanteng negosyante ay banta sa mga maliliit na hindi kayang makipagsabayan sa kanila. I know, business is business pero kawawa naman ang maliliit na namumuhunan. You can find a temporary place and list to the mall once it was built. I'm sure hindi ka naman tatanggihan ni Rafael. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Wait, Rafael is your boss, right? Tumango ito. No. Don't tell me, he's also the owner of the mall that's about to be built, which is why we're being forced to live. Then, I won't tell you. Simpleng saad nito. Ngumiti pa ito sa akin bago tumalikod. Kung ganoon tama ang hinala ko. Hindi naman ako slow para hindi mapagtagpi-tagpi ang lahat. They are friends. Abogado si Cohen ang bagong may-ari ng building na nagpapaalis sa amin at kagabi, Cohen also said that he is Rafael's attorney. Hindi ko lang naanalisang masyado kagabi ang sitwasyon dahil mas nangingibabaw ang inis na nararamdaman ko. Nangihinang naupo ako sa swivel chair nang makapasok na ako sa opisina ko. Akala ko magiging maayos ng araw dahil umalis si Rafael, ngunit may panibagong bagay na naman akong nalaman na konektado sa kanya. Kung siya pala may-ari ng lugar na ito, bakit hindi niya agad sinabi? Ano ang dahilan niya para ilihim iyon sa akin? Kung ganoon, mas kailangan makaalis na agad kami. Kailangan ko na makahanap ng malilipatan sa mas lalong madaling panahon. Ayoko na magtagal na manatili pa sa lugar na pagmamay-ari niya. Tumayo ako at hinanap si Margarita. Ngunit hindi si Margarita ang sumalubong sa akin kundi ang nakakasilaw na mukha ni Cassandra. Ano na naman kayang ginagawa nito dito? Napapadalas na yata ang pagdalaw nito dito sa butik. Sigurado naman akong hindi ito naparito para tumingin ng wedding gowns kundi para lang manggulo. Hello, Heaven. Did you receive my gift? Matamis ang ngiti nito pero mataray ang tinging ibinigay nito sa akin. Hindi ko alam pero naawa ko sa kanya. She's trying hard kontrabida sa buhay. Nagpapadala pa talaga siya ng mga larawan para takutin ako gaya ng mga napapanood sa TV, ngunit ang pagkakaiba lang. Sa TV, pamisteryoso, habang siya ay aminado. Minsan hindi ko talaga kayang sakyan ang kabaliwan niya. Gusto niyang iwasan ko ang lalaking mahal niya. Gusto niyang mapunta sa kanya si Calvin. Hindi naman ako ang karibal niya dahil wala akong balak na makipag-agawan sa kanya. Nagkataon lang na kahit anong iwas ko kay Calvin, lumalapit pa rin ito. Ngumiti ako sa kanya. Kasi ang plastic ng ngiting ibinigay niya sa akin. Yes, the pictures. Hindi ko alam na maliban sa paghahabol kay Calvin, stalker din pala kita. Sumama ang timpla ng mukha nito. Kulang na lang umusok ang ilong nito sa sobrang asar. I am not your stalker. It's just happened na nakita ko kung paano ka lumingkis sa lalaking iyon. I knew him. That guy is a dumb rich. Hindi ka doon papatulan. Huwag ka nang mangarap pa. Gusto kong matawa sa sinabi niya. Hindi ako nangangarap. Hindi ko pinapangarap si Rafael dahil ito na mismo ang lumalapit sa akin. Nais akong maging asawa. Rafael is a every woman man's of their dream, but for me, he is a headache. Sakit sa ulo lang ang dala dito sa akin. Kaya nga nakahinga ako ng maluwag ngayong wala ito. Pero si Cassandra naman ang pumalit. It's none of your business, Cassandra. Wala kang pakialam kahit sinulandiin ko. Kung yun lang ipinunta mo, makakaalis ka na dito. Pagkatabi ko sa kanya,
Madami pa akong isipin. Wala akong oras para entertainin ang mga nonsense na pinagsasasabi niya. It's my business. Sinabi ko na sa'yo na layuan mo na si Calvin. He is mine. Pero dumidikit ka pa rin sa kanya. Ginagamit mo pa ang anak mo para mapalapit sa kanya. Leave Calvin alone. Kung ayaw mo sa kanya ko mismo ipadala ang mga larawang natanggap mo. Pagbabanta nito, nalilisik ang mga mata nitong tinitingnan ako bago nag-walk out. She walks like a queen, but she acts like a kid. Napakamot na lang ako sa kilay ko nang tumalikod na siya. Nagawa pa talaga niya akong pagbantaan. Hindi ako natatakot sa sinasabi niya dahil wala naman kaming relasyon ni Calvin, but he is still my friend. At kahit wala akong nararamdaman para sa kanya, ayoko makita pa niya ang mga larawan. Cassandra is adding my stress. Sa akin niya ibinubunto ng asar niya dahil hindi siya pinapansin ni Calvin. Hindi ko naman iyon kasalanan pero ako ang sinisisi niya. She is too childish. If she loves Calvin, instead of threatening me and doing something crazy, she should try hard to make him fall for her, but she is doing the otherwise. Bumalik na lang ako sa opisina ko upang ipagpatuloy ang mga drops na naiwan ko. I spent my whole day sketching. Sa ganoong paraan may iwasan ko ang mag-isip. Nang dumating ang hapon ay naganda na ako para sunduin ang kambal. Heaven! Napalingon ako sa tumawag sa akin. It was Calvin. Kabababa pa lang nito sa kotse niya. Alanganing ngumiti ako sa kanya. Kasasabi pa lang sa akin ni Cassandra kanina na layuan ko siya pero nasa harapan ko na agad siya ngayon. Hindi naman sa gusto kong sundin ang sinabi ng baliw na babaeng iyon. But she has a point. Kung ang pag-iwas ko ang magiging dahilan para manahimik ako at hindi na umasa pa si Calvin, gagawin ko. Calvin is my friend but I don't want him to. Are you going to fetch the twins? Nakangiting tanong nito nang tuluyan ang makalapit sa akin. Yes. I can drive you. Then we can eat afterwards. My treat. Umiling ako. I was about to reject his invitation when someone interrupted. I am afraid she can't come with you. Sabay kaming napalingon sa malamig na boses. Madilim ang ora nito habang nakatingin sa amin dalawa. Bumaling ito kay Calvin. I already told you to stay away from her. Didn't I? Anong ginagawa nito dito? Akala ko ba nasa Manila siya? Lumapit si Rafael at hinila kong papalapit sa kanya. Sinamaan ko naman siya ng tingin dahil kumakahila, kulang na lang masubsob ako sa kanya. Pero kay Calvin lang ito nakatingin. Tila ba nakikipagkompetensya ito gamit lang ang mata. And who do you think you are to tell me that? Rafael smirked. I am her husband. So, know your place. Stop hitting on her, or I'll hit your face. I hold Rafael's arm to calm him down. Ayokong umabot pa sila sa pisikalan. Sa ugali pa naman ni Rafael mukhang mainitin ang ulo nito. I am sorry, Calvin. You go ahead. Hinila ko si Rafael pero hindi ito natinag sa kinatatayuan. Ano pa bang gusto nito? Gusto pa ba talaga niya ng gulo? Is it true? You are his wife? Hindi pa rin makapaniwalang tanong ni Calvin. Mukhang umaasa siyang hindi totoo ang sinasabi ni Rafael. Marahan akong tubango. Nakita ko ang paglaglag ng balikat ni Calvin. Mapait itong napangiti bago umiwas ng tingin sa akin. She is my wife. She is mine, so stop dreaming. She'll never be yours. It was Rafael who answered with pride. Then he pulled me. Napalingon ako kay Calvin habang hinihila ako ni Rafael patungo sa kotse niya. Nakita ko ang sakit sa mga mata nito habang nakasunod ang tingin sa amin. I am sorry. I don't want to hurt him but I can't love him back. Lalo ngayong kasal na ako. He better off stay away from me. Mas masasaktan siya kung lalapit pa siya sa akin. I have my own car. Sad ko nang pinapapasok ako ni Rafael sa loob ng kotse. Nakahawak ito sa pinto habang nasa likuran ko. Nilingon ko siya pero blanco ang itsura niya. Nang humakbang ako para sana bumalik sa kotse ko, itinulak niya akong papasok at isinara ang pinto. Muntik pa ako masubsob kaya sinamaan ko siya ng tingin pero hindi naman ito nakita dahil umikot na ito para sumakay sa driver's seat. I thought you're in Manila. Inostorbo mo pa ako kagabi para sabihin yun, di ba? Sad ko nang makasakay siya sa driver's seat. Naasar na ikinabit ko ang seatbelt. Dito ko ibinuhos ang asar ko kay Rafael. You seem unhappy seeing me. Is it because of him? Malamig na tanong nito habang pinapaandar ang kotse. Walang emosyon ang mukha nito pero sa lamig ng tono nito, alam kong hindi ito natutuwa.
Kumalukip-kip ako dahil sa tanong niya. He sounds like he is jealous but it is impossible. I am just his wife, like what he said. But I know he doesn't have a feeling for me, so it is impossible for him to be jealous. He's my friend. For you, he is just a friend, but that man likes you. Umigting ang panga nito. He even clenched his teeth. So, how does it affect you? Mataray na tanong ko. Sinusubukan ko magtaray upang ipakita sa kanya na naaasar ako. Naaasar ako na para bang gusto niya akong kontrolin. Bigla na lang siyang sumusulpot lagi at tila gusto niya siya lagi ang masusunod. Masyado siyang bossy. You are my wife. The moment you signed our marriage contract, you are already mine. Umiwas ako ng tingin sa kanya at ibinaling ang mata sa bintana. Dapat naasar ako sa kanya pero bakit biglang uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi niya? I am not yours. No one owns me. Muli pagtatry ko upang takpan ang pagkailang ko. Hindi naman talaga niya ako pagmamay-ari. Siguro nga kasal na kami pero sa papel lang iyon. Let's see. Umirap na lang ako sa kanya at nanahimik. Ayokong sayangin ang laway ko sa pakikipag-usap sa kanya. Mommy? Daddy! Masayang sigaw ni Ryan at patakbong lumapit sa amin. Pero kay Rafael siya lumapit. Even Ryle. Napalabi ako. Nakita lang ng mga anak ko ang tatay nila ay nakalimutan na ako. Kulang na lang mag-agawan sila kay Rafael. Mom, why are you sulking? Ryle, ask. Lumapit ito sa akin at tinawakan ng kamay ko habang nakatingala. I am not. Ngumiti ako sa kanya pero napairap ako nang makita ang ngisi ni Rafael. The kids are telling stories while we are going home. Maging si Ryle ay tila madaming kwento gayong dati madalas ay tahimik lang ang mga ito. Todong ngiti naman si Rafael habang nakikinig sa kwento ng kambal. Thank you. Sad ko nung makarating na kami sa bahay pero ang kambal, wala yatang balak na pakawalan siya dahil hawak na mga ito magkabilang kamay ni Rafael. Ngumiti ako ng pilit bago yumuko at tiningnan ng kambal. Kids, let him go. Mariing umiling si Ryan habang blankong tumingin lang sa akin si Ryle. I look up to Rafael. He is smirking. Ryan? Ryle? Pabasok na kayo sa loob. Utos ko sa dalawa pero nanatiling nakatayo lang ang mga ito. Dad, can you stay for a while? You can eat dinner with us. Yaya ni Ryan dito. I will. Let's go. Rafael said. He passed with me, still holding the hands of kids and entered our house. I was left dumbfounded. Hindi ba niya ramdam na hindi siya welcome? Siguro nga dahil pila tuhom na agad siya. Daddy, can you always fetch us? Tanong ni Ryan habang kumakain kami. I don't know but Rafael is very attentive with the kids, even though he didn't know the truth yet. He is busy, Ryan. I answered. No, I am not. Ngumiti siya sa kambal at nilagyan pa ng ulam sa plato si Ryle na tahimik lang na kumakain. Palihim ko siyang tinignan na masama. Ayokong paasahin niya ang mga anak ko. Alam kong pansamantala lang ang pananatili niya dito sa San Antonio. Nandito lang siya dahil sa negosyo pero alam kong babalik din siya sa syudad anumang oras. Mommy is busy at work. She will be tired if she will fetch us every day. So from now on, it will be your duty, Daddy. Ryan said and continued to eat again. Yes, boss. Nanahimik na lang ako. Dati naman ako talaga ang naghahatid at sundo sa kanila. Ngayon lang sila nagkakaganyan nang malaman nilang si Rafael ang ama nila. Alam ko naman na sabik sila kay Rafael. Kahit sa ganitong paraan man lang, mapagbigyan ko sila dahil hindi pa ako handang sabihin sa ama nila ang totoo. Magulo pa ang lahat. Siguro nga kasal na kami pero maliban sa papel na nag-uugnay sa amin ni Rafael, malabo pa rin kung ano man ang meron sa aming dalawa. We are married but the guilt from the past haunting me. Pakiramdam ko nga nadagdagan pa ang guilt na nararamdaman ko dahil ngayon kasal na ako sa lalaking nobyo ng matalik kong kaibigan. Baka kapag nalaman ito ni Mean, mas lalo siyang magalit sa akin. Daddy, can you sleep with us? Masiglang tanong ni Ryan nang matapos kaming kumain at nakaupo sila sa sala. Ryan, he can't sleep with you. Kailangan niyang umuwi sa house niya. Hindi. Di ba, Rafael? Tinignan ko si Rafael nang may pagbabanta habang may peking ngiti. Don't you want me to sleep here? Balik tanong nito sa akin. No, but you have a home? Ngumiti pa ako ng pilit sa kanya dahil nakatingin sa amin ang kambal. Mommy, please let Daddy sleep here.
Ryan pled. Pinagsali ko pa nito ang mga kamay habang nagmamakaawang nakatingin sa akin. Okay, he can sleep with you guys. Napipilitang pagsang-ayon ko. Tumalon naman sa tuwa ang kambal. Kapag ang anak ko na ang nakikiusap, hindi ko alam kung paano tumanggi at pakiramdam ko alam iyon ni Rafael kaya sinasamantala niya. I am just going to get clothes in my car. Paalam ni Rafael at mabilis na lumabas upang kunin ang damit niya. Wow, Boy Scout, handang-handa ito. Parang planado na talaga ito na dito matutulog sa bahay. Niyaya ko naman na ang kambal para magpalit sila ng pantulog. Mukhang mahirapan ako makatulog ngayong gabi, knowing that Rafael is inside my house and sleeping with my kids. He is starting to invade our life. It's already 11 in the evening. Tulog na ang lahat pero gising na gising pa ako. Bumangon ako at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. I can't sleep. I am still thinking about my situation now. Pakiramdam ko ang komplikado ng sitwasyon ko. Nagtago ako na ilang taon pero yung dahilan ng pagtatago ko ay natutulog ngayon katabi ng mga anak ko. Ayoko makasira ng relasyon at sirain ang pagkakaibigan namin ni Mean, kaya nagawa kong magtungo sa San Antonio at mamuhay na mag-isa hanggang sa isilang ko ang kambal. Pero bakit kailangan mag-cruise muli ang landas namin ni Rafael? Why are you still awake? Munti ko nang mabitawan ng basong hawak ko nang biglang may magsalita sa likuran ko. Mabilis akong napalingon at nakita ko si Rafael na nakasandal sa pintuan habang nakatingin sa akin. And you, why are you still awake too? Balik tanong ko sa kanya. I can't sleep. He can't sleep knowing that you are just sleeping next door. Unti-unti itong lumakad papalapit sa akin, papang-akit na ngumiti. I am starting to panic. Gusto kong tumakbo ngunit nanatili naman ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. He cornered me. Inilagay niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ko. Nakahawak ito sa table kaya hindi na ako makagalaw. Mabilis na kumabog ang dibdib ko dahil sa sobrang lapit niya. What are you doing? Pinanlakihan ko siya ng mga mata. I am thinking, if you want me to help you, remember what happened between us. He came closer to me. Ramdam ko ang mainit niyang hininga na tumatama sa leeg ko. Nahigit ko ang hininga ko. Itinulak ko siya pero hindi man lang siya natinag. Stop it. Maybe you are not good, that's why I can't remember what happened between us. Panginsulto ko sa kanya. Biglang nagsalubong ang mga kilay nito. He smirked. Biglang nanlaki ang mata ko nang idiin ito ang ibabang bahagi sa akin. Malakas ko siyang itinulak. Pinakawala naman ako nito pero nanatili ang ngisi sa kanyang mga labi. Bastos! Pakiramdam ko'y uminit ang pisngi ko hanggang leeg ko. Narinig ko pang halakak niya habang nagtatakbo ako papunta sa kwarto ko at sa pamukha ko. Nagpapadyak ako sa sobrang inis nang makapasok na ako sa kwarto ko. Napakabastos talaga niya. Dinadama ko ang mukha ko. Sobrang init nito. Sigurado ako nag-iinit ang mukha ko dahil sa hiya at inis dahil sa kanya. Ikinuyom ko ang kamao ko at sinuntok ang unan. Buisit! Kinaumagahan parang ayokong lumabas ng kwarto at makita ang pagmumukha ni Rafael. Naasar ako sa kanya lalo na kapag may ngisi sa mga labi niya. Pero kailangan ko pa rin bumangon ng maaga at maganda ng almusal ng kambal. Kaya kahit medyo puyat ako dahil late na akong natulog kagabi, pinilit ko pa rin bumangon ng maaga. Good morning, Mom! Bati ni Ryan habang umuupo ito sa hapagkainan. Kasunod dito si Rel na magulo pa ang buhok at tila inaantok pa. Good morning, Mom! Bati ni Rel at ipinatong ang ulo sa mesa. I smiled with them but it disappeared when I saw Rafael. Good morning! He greeted. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa pagluluto. Naupo naman ito sa kalapit ng kambal. We ate breakfast together like a family. Well, pamilya naman talaga kami. Or not. Basta magulo ang sitwasyon. We are married, we have kids, but he doesn't know about it. Matapos kumain ay papupuntahin ko na sana ang kambal para asakasuhin ng pagpapaligo sa kanila pero pinigilan ako ni Rafael. Let me. You can prepare yourself. Just let me take care of them today. Why are you doing this? You are my wife. They are your sons. The moment I marry you, that night, I already accepted everything about you. I am not bad. I am willing to be their father. Just accept that fact that I am already part of your life. Naiwan ako nakatulala dahil sa sinabi niya. Paano ko siya tatanggapin sa buhay ko kung siya ang dahilan kung bakit itinakwil ako ng mga magulang ko?
Kapag nalaman ba niya ang totoo, tatanggapin pa rin ba niya ako? Hindi ba niya ilalayo ang mga anak ko? Ngayon tanggap niya ang kambal kahit hindi niya alam na anak niya ang mga ito. Pero paano kapag nalaman na niya ang totoo? Baka kamuhian niya ako. Hindi ako handa sa biglaang pagdating niya sa buhay namin mag-iina. Pero mas hindi pa ako handang malaman niya ang totoo. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula upang ituwid ang lahat. Dahil alam ko may masasaktan ako. Ang matalik kong kaibigan. Siguro hindi maganda naging muli namin pagkikita pero ayokong mas magalit pa siya sa akin. Nasa sasakyan na kami ngayon. Si Rafaela maghahatid sa amin dahil nga ang kotse ko ay naiwan sa parking lot ng shop kahapon. Mukhang masaya naman ang kambal na si Rafael ang naghatid sa kanila dahil alam kong nais nila ipakita sa iba na may ama sila. Hindi gaya ng inaakala ng iba. I know my kids. Yun din marahil ang dahilan kung bakit pinagpapanggap nilang ama si Calvin na susundo sa kanila. Ralph told me the truth. I'll fetch the kids later. Just wait for us. Rafael said before I go out to the car. Napatingin ako sa kanya. You can fetch the kids but don't worry about me. The new owner of the building is asking us to leave immediately. I need to find a new place so I'll be very busy today. I gave him sarcastic smile. Baka maging abala akong masyado mamaya at malate na naman ako sunduin ng kambal, kaya hahayaan ko muna siyang sunduin ng mga ito. Gusto naman niyang magpakatatay ng mga ito kaya hahayaan ko na lang. I know, you already knew that I am the owner. You don't have to be sarcastic. It was already late when I found out that you are one of the tenants. Bakit kung nalaman ba niyang isa ko sa mga tenant, hindi na niya kami paalisin? Naintindihan ko naman, malaking negosyong itatayo nila at hindi naman pwedeng mahinto o ipagpaliban iyon ng dahil lang sa amin. Business is business at sa isang gaya ni Rafael na kapitalismo, alam ko kung ano ang priority nito. Yes, I know. You are the source of all my problems. Gusto ko sana idugtong pero mas pinili kong itikom na lang ang bibig ko. Don't look for a new place. Let me do it for you, wife. Seryosong saad nito pero kumindat itong bigla kaya napasamangot ako. No thanks. Saad ko at tuluyan ng lumabas ng sakyan. Masyado na siyang pumapapel sa buhay ko. Hindi ko pa rin tanggap na mag-asawa kaming dalawa kahit kulang na lang sampalin ako ng mga ebidensya niya. Ang gwapo na naghahatid sa'yo. Iyon agad ang bungad sa akin ni Margarita nang makapasok ako sa shop. Wala akong alam sa sinasabi mo. Pagkukunwari ko at naupo sa harap ng mahabang mesa kung nasaan ang mga sketches ko. Sige, kunwari wala akong nakita kahapon at ngayon. Girl, ang haba ng buhok mo. Pinag-aagawan ka ng dalawang lalaking pinapangarap ng maraming babae. Binigyan ko siya ng pilit na ngiti. Kung iniisip niya na natutuwa ako sa sitwasyon ko ngayon, nagkakamali siya. Sakit ng ulo lang ang napapala ko. Magtrabaho ka na lang. Remember, we still need to look for a new place. Napanguso ito dahil sa sinabi ko. Yeah, may nahanap na ako. Tingnan mo na lang kung okay na ba. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi nito. Really? Okay, give me the address. I'll check it later. Tatapusin ko lang itong mga nasa ibabaw ng mesa ko. Sumaludo lang ito sa akin at iniwanan na ako. Itinuon ko naman ang atensyon ko sa mga drops na nasa harapan ko. Margarita's POV. Hi Angie, araw-araw yata gumaganda ka. Pambobola ko dito na lumapit ako. Katatapos ko lang mag-assist ng customer at nasa fitting room ito kasama ang isa pa naming staff para magsukat pa. I'm always beautiful, March. Ikaw, mukhang hindi ka yata mukhang high blood ngayon. Inirapan ko siya dahil sa sinabi niya. Pati yun ay napapansin niya. Mabilis lang talagang uminit ang ulo ko pero hindi naman ako palaging galit. Sabay kaming napatingin ni Angie sa pinto ng may bumukas. At pumasok dito ang isang gwapong nilalang, si Attorney Delgado. Ang gwapo talaga nito pero mukhang babaero. Halata kasi sa ngiti nito. Magaling akong kumilatis ng mga lalaki kaya sigurado ako. Ito yung tipo na hindi mahilig magseryoso. In short, yung gwapong pwedeng i-appreciate pero bawal angkinin. Hey Attorney, naligaw yata kayo. Nakangiting bati ko sa kanya. Pinipilit kong ilabas ang dimple kahit wala naman ako noon. Nandyan ba si Heaven? Agad ay tanong nito. Hindi man lang ito bumating pabalik kaya napasimangot ako. Hindi man lang ba siya nasilaw sa alindog ko? May kailangan ba kayo? No, but her husband asked me to bring this to her. May ipinakita itong puting folder. Her husband?
Heaven's POV. Anong meron? Tanong ko nang makita ko sina Angie at Margarita nakausap si Cohen, pero tila gulat na gulat ang dalawang babae. Kasal ka na talaga? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Margarita. Oo, sakal na ako. Balo walang sagot ko. Bigla itong tumili at inalog-alog ang balikat ko. Kasal ka na pero hindi mo man lang sinabi sa akin? Pinakasalan mo ba ang bagong may-ari ng building na ito para hindi na tayo paalisin? Heaven naman, pumatulog ka sa matanda dahil lang doon. Pinag-aagawan ka ng dalawang gwapo tapos sa matanda ka lang pala babagsak. Walang prenong saad nito. Tila alalang-alala ito habang nakatingin sa akin at hawak pa rin ang mga balikat ko. Ano bang drama nito? Kung ano-ano mga pinagsasabi niya. Mas nababaliw ako sa mga pinagsasabi niya. Kung maka-acto siya parang wala talaga siyang alam. Gayong alam ko naman na alam na niya ang totoo. Nandoon siya na ipakilala ni Rafael ang sarili bilang asawa ko, kaya wag siyang umakto na parang gulat na gulat siya. Masyado nang malayo ang narating na imahinasyon niya. Anong matandang pinagsasabi niya? Mukha bang dom si Rafael? Kahit visit na visit ako doon, aminado naman akong gwapo ito. Hindi naman ako bulag. Inalis ko ang kamay niya sa balikat ko. Mami, ako nipapaliwanag sa'yo. Bumaling ako kay Cohen. What's that? Tukoy ko sa papel na envelope na hawak niya. Binigay niya sa akin ang envelope. That's a contract lease. Pwede na kayo lumipat dyan anytime. Naayos ko na lahat, as like what Rafael's requested. Ibinalik ko sa kanyang envelope pero ayaw nitong tanggapin. Hindi ko akalain na tototohanin nito ang sinabi kanina. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Nakahanap agad ito ng lugar na malilipatan samantalang ako, 1 linggo na naghahanap pero wala pa rin akong makita na akmang lugar para sa boutique at sasakto sa budget. Oh, go ahead. Tuman lang talaga ako para ibigay iyan sa iyo. I need to go back in Manila right now. You can talk to your husband about that. I just follow this order. Bye. Anit at nagmamadali nang umalis. Napatingin na lang ako sa pintuan kung saan lumabas si Cohen. Tila ba tumatakas ito sa maaari kong itanong kaya mabilis itong umalis. Sumunod naman si Margarita sa akin nang pumasok ako sa opisina ko. Ramdam kong hindi ako dito tatantanan hanggat hindi ako nagkukwento sa kanya. Pagkasara ng pinto ay agad ako nitong hinarap. Now, explain. Paano nangyaring kasal ka na? I mean, nandun ako nung sinabi ni Rafael na asawa mo siya pero akala ko hindi yun totoo. Na sinasabi lang niya yun para asarin at paalisin si Calvin that time. Napahilot ako sa aking noo bago tumingin sa kanya. Sana ngay ganoon na lang ang lahat pero imposible. Kulang na lang isampal sa akin ni Rafael ang marriage contract namin para maniwala ako. I got drunk and signed the marriage contract. Kunwari ay baliwalang saad ko pero ang totoo ay nahirapan akong humanap ng tamang salita upang ipaliwanag sa kanya at madali niyang maintindihan ang sasabihin ko. Nalalaki naman ang mata nito. Kulang na lang umangat ito sa pagkakaupo habang nakatingin sa akin. What? Ipaliwanag mo nga na maayos? Noong nakaraan ko pa gustong itanong yan sa'yo. Kaso masyado tayong busy kaya hindi na kita kinulit. Pero ngayon baka gusto mo magkwento. Makikinig ako. Yes, we are married for real. I thought I just slept with him again. But the truth, we got married and I can't even remember everything. Kwento ko. Napakabot pa ako sa ulo dahil kahit ako'y naguguluhan pa rin. Kala ko simpleng katangahan lang talaga nagawa ko pero mukhang sumobra pala. Napikot ka? Napasibangot ako sa sinabi niya. Anong napikot ang pinagsasabi mo? But you said wala kang matatandaan. Paano kung hindi talaga kayo kasal? Alam mo sa mga napapanood ko may mga mayayaman at gwapong boss na nai-inlove. Tapos ginagawa nila lahat para makuha nila ang babaeng gusto nila. To the point na namimikot sila. Lalong sumakit ang ulo ko sa reaksyon niya. Kakapanood niya iyan ng K-drama at kung ano-anong kabaliwan na lang ang pumapasok sa utak niya. We're not in the movie, Marge. Nagsasabi lang naman ako ng posibilidad. Saka ang ganda mo namang masyado. Makalaglag panty pa talaga ang naghahabol sa'yo. Kumindat pa ito kaya umismid ako. She's my friend pero parang masaya pa siya sa mga nangyayari sa akin. Dapat concerned siya sa akin pero iba ang reaksyon niya. Mukha ba akong masaya sa nangyayari? Even you are happy or not, may magagawa ka pa ba? Problemadong tumingin ako sa kanya. At least now, may malilipatan na tayo. Mukhang may silbi naman ang pagiging kasal ninyong dalawa. Tama ito. Wala na akong magagawa pa. Should I really have to accept this? Itinaas ko ang hawak kong envelope. Bakit hindi?
Hindi mo naman hiniling iyan sa kanya. Kusa niyang ginawa para sa'yo. Kusa nga nitong ginawa iyon pero paano kung may kapalit ito? Rafael is a businessman at ang mga negosyanteng gaya niya hindi mag-i-invest sa isang bagay kung walang interest. What? No more but. Heaven, isipin mo na lang na para sa negosyo ang lahat. Sometimes we have to grab all the chances that given to us or we will regret. Tumingin ako sa kanya at tumango ito sa akin, giving me an encouraging look. Pero sabi mo may nahanap ka ng bagong place. Yes, pero hindi pa yun sigurado. Just accept that. Para lilipat na lang ang gagawin natin. Let us just be practical. Ilang araw ka na rin problemado tungkol sa bagay na iyan. Let me think about it first.